Tila isang impyernong maituturing para kay Angelina na makasama sa iisang bahay ang kanyang mga biyanan mula kasi nang maikasal sila ng asawang si Marcos. Sa poder na sila ni Aling Emma at Mang Omar tumira. Ang sabi kasi ng dalawang matanda, mas maigi na yun para habang wala silang anak ay makakapag-ipon sila. Pumayag naman si Angelina sa ganung sistema. Akala niya kasi noong una magiging maayos ang takbo ng lahat. Ngunit kabaligtaran ang nangyari sa lahat ng kanyang inaasahan. Oh, labhan mo itong mga damit namin. Sa Lunes, aalis kami. Kailangan ko yung mga damit ko. Lahat ng ito? Tumaas ang kilay ng babaeng biyanan. Oo, ay bakit may angal ka pa? Ang dami po kasi niyan. Lahat po ba yung gagamitin niyo sa Lunes? Aba, ay bakit ba mas marunong ka pa ha? Eh sa gusto kong marami akong pagpilian, may magagawa ka ba? Napailing na lamang ang babaeng si Angelina. Hindi na lamang siya nagsalita. Batid niyang kahit anong gawin niya, wala pa rin namang mangyayaring maganda. Kahit kailan, hindi tinanggap ng mga biyanan niya ang kanyang paliwanag. Ayusin mo yung ugali mo ha? Saka yung pagsagot-sagot mo sa akin. Saka mo na ako ganyanin kapag may ambag ka na rito sa bahay. Eh bakit kasi ikaw pa ang pinakasalan ng anak ko? Wala ka namang tinapos. Hindi mo nga natapos ang elementarya mo. Wala ka ring talento. Sintonado ka namang kumanta. At lalong hindi ka naman maganda. Abay maputi ka lang. Sabihin mo nga sa akin, ano bang meron sa'yo ha? Ginayuma mo ba yung anak ko? Dumating ang lalaking biyanan ni Angelina nang marinig ang tumataas ng boses ng ginang. Oh darling, masyado ka na namang nagagalit. Kumalma ka lang. Hinaplos-haplos ng matandang lalaki ang namumuti ng buhok ng ginang. Eto naman kasing manugang mo. Aba natututo ng sumagot. Akala mo naman kung sino ay wala namang ibubuga. Abay di hamak na basura ka lang naman kumpara sa ibang babae na naglalaway sa anak ko. Tahimik lang na nagugusot ng damit ang babaeng si Angelina. Masakit man ang mga naririnig, tinatataga na lamang niya ang loob. Wala naman siyang ibang magawa kundi tanggapin na lang ang mga sinasabi ng ginang. Sige na darling, doon ka na sa sala at ako nang kakausap dito kay Angelina at nang madisiplina. Pagsabihan mo yan, baka masabunutan ko talaga yan. Padabog na umalis ang ginang sa likod ng bahay kung saan naglalaba si Angelina. Naiwan ang dalawa roon. Manipis na bestida at gutay-gutay ang suot ng babae. Wala rin itong bra dahil lahat ng bra na binili sa kanya ni Marcos, inaagaw ni Aling Emma. Kahit hindi tingnan ni Angelina ang lalaking biyanan, alam niyang kakaiba ang titig nito sa kanya. Doon pa man, ramdam na ng babae ang bawat kilos niya ay bantay sarado ng matandang lalaki. May mali siya ang bawat tingin nito sa kanya. Kung pwede nga lang siyang isumbong kay Marcos, ang pambabasto sa kanya ni Mang Omar ay ginawa niya na. Kaso nga lang, hindi niya kaya. Pinagbabantaan siya ni Mang Omar ng kung ano-anong bagay. Angelina, bakit mo naman ginagalit sa Emma? Alam mo naman, Dragon yun. Bakit hindi na lang ako ang galitin mo? Kahit maghapon pa akong galitin, walang problema. Basta magkausap lang tayo. Iangat mo ang ulo mo. Tumingin ka sa akin. Dahan-dahang tumingala ang babae. Nakita niya ang malapad ng ngiti ng matanda. Nandiri siya sa hiwa-hiwalay ng ngipin nito na nabubulok na rin. Iwan niyo na po ako. Kailangan ko pong matapos sa mga labahin na ito. Nakikiusap ako. Huwag na ho kayong magulo. Ano ka ba naman? Masyado ka namang seryoso. Lumapit sa kanya ang lalaki. Hinawakan nito ang buhok at pinaikot-ikot. Bakit ba hindi kayo magkanak ng anak ko? Baog ba siya?
Gusto mo tayo na lang. Kapag hindi kayo tumigil, isusumbong ko kayo kay Nanay Emma. Agad siyang nilayuan ng matandang lalaki. Nakangiti pa ito, ngulit baka sa muka ang inis. Madali lang naman akong kausap eh. Sige na, ipagpatuloy mo na yung ginagawa mo. At ako, may gagawin din ako. Pagkaalis ng biyanan niyang lalaki, saka lamang nakahiga ng maluwag si Angelina. Aminado siyang kinakabahan siya noong mga sandaling yun. Ilang beses na kasing naulit ang ganung eksena. Maghapon na naglabada ang babae sa likod ng bahay. Wala pa siyang tanghalian dahil hindi malang siya niyayaya ng dalawa. Nakakakain lamang siya na maayos kapag nasa bahay na ang asawang si Marcos. Pagsapit ng 5:00 ng hapon, naisampay na rin ni Angelina ang lahat ng damit. Pagod na pagod ang babae. Pagpunta niya sa kanilang maliit na sala, wala ng ulam sa lamesa. Tutong na rin ang natirang kanin. Wala na rin ang mga biyanan niya. Iniwan pa ang hugasan sa lababo. Mga wala talagang kwenta tong mga biyanan ko eh. Kung makalamon, akala mo wala silang ibang kasama sa bahay. Kinuha na lamang ni Angelina ang natira niyang 50 pesos. Inipit-ipit niya iyon ng mga ilang araw. Dahil madalas siyang ubusan ng pagkain, lumabas ang babae para bumili ng makakain habang naglalakad sa gilid ng kalsada. Isang sasakyang itim ang huminto sa gilid. Pagbaba ng salamin ng bintana, may bumungad na lalaking gwapo na halos kaedad lamang niya. Napangiti ng palihim si Angelina. Sa tagal kasi niya sa lugar nila, yun ang unang pagkakataon na may makita siyang malaanghel ang itsura. Magandang hapon. Gusto ko lang sanang itanong kung saan ang papunta ng Barangay Hall, Binibini. Diretsuhin mo na lamang ang daang ito. Tapos pag may nakita kayong dalawang kanto, sa kanin po. Tapos diretso ulit. Maraming salamat. Magandang Binibini. Palihim na namula ang pisngi ng babae. Sobrang tagal rin kasi mula nang makatanggap siya ng ganung mga salita. Kahit kasi kay Marcos, hindi niya iyon naririnig. Pinaandar na ng lalaki ang sasakyan. Sa palagay ni Angelina, mayaman ang lalaking yun. Sa pananalita pa lang ay alam niya na. Nangingiti pa si Angelina. Hindi niya akalain na ganun pala ang pakiramdam na mapuri ng kahit hindi niya kilala. Pagkatapos makabili ng pagkain, umuwi na rin siya. Mabilis lang niyang inubos ang pagkain dahil kapag nakita siya ng dalawang matanda, sasabihan naman siya nito na makasarili. Dakong 7:00 ng gabi, nakauwi na rin si Marcos. Ang kanyang asawa na umaga hanggang hapon ay nagtatrabaho sa isang factory. Kumusta naman ang araw mo? Ayos naman. Nakakapagod lang. Ang daming production ngayon eh. Ikaw, kumusta? Ayos ka naman ba rito? Mabait na tao si Marcos. Kung gaano kasama ng ugali ng mga magulang nito, ganun din naman kabuti ng lalaki. Sa lahat ng tao, si Marcos ang nagmamahal kay Angelina. Kahit hindi siya nabibigyan ng anak, hindi ito naghahanapan ng iba. Busilak at tunay ang nararamdaman ni Marcos kay Angelina at handa itong makapatay ng tao sa kung sino man ang aagaw nito sa kanya. Ayos lang din naman ako. Pagod lang sa paglalaba. Pero nakapagpahinga naman ako. Teka, gutom ka na ba? Gusto mo bang kumain? Ano bang pagkain dyan? Nagluto ako ng sinigang. Pasensya ka na ha. Binawasan ko na yung pera mo sa ilalim ng unan. Wala kasi yung mga magulang mo eh. Wala akong mahinga ng pambili. Ayos lang. Ano ka ba? Pera ko, pera mo rin. Asawa na kita, kaya may karapatan ka rin sa pera na yon. Pero saan ba nagpunta sila, Papa? Palagi na lang wala sa ganitong oras eh. Hindi ko rin alam eh.
Kaninang hapon pa sila umalis. Nawawili na yung mga yan. Wala nang ang ginagawa rito sa bahay. Lagi pang wala kapag darating ako. Hinaplos ni Angelina ang likod ng asawa para lambingin. Hayaan mo na. Matatanda na sila. Nagsasaya lang ang mga yun. Ang mahalaga naman, nandito ko sa bahay tuwing dumarating ka. Napangiti ang lalaking si Marcos at humalik pa sa asawa. Kapag ikaw talagang wala, baka mabaliw ako. Sabay na kumain ang dalawa. Kapag nasa bahay si Marcos, yun ang pinakamatinong oras para kay Angelina. Para kasing mabait na tupa ang mga biyanan niya kapag naroon ang kanilang anak. 8:00 ng gabi nang makabalik na ang mag-asawa. Todo lambing ang mga ito kay Marcos na para bang ginagawa nilang paslit na bata ang lalaki. Habang si Angelina naman ay nasa gilid lang at pinanunood sila. Saan na naman kayo galing? Lagi na lang kayong wala kapag uuwi ako. Ay, nako naman. Di sa mga kaibigan lang namin. Alam mo na, tamang kwentuhan lang. Ako naman. Tumulong ako kay paring Tayuda sa paggawa ng mga upuan na yari sa Paluchina. Sideline ko baga. Napangisi na lamang ng palihim si Angelina. Batid niya kasi ang lahat ng sinasabi ng mga yun ay puro lamang kasinungalingan. Ang totoong ginagawa kasi ng mag-asawa ay nagsusugal. Nagmamadyong gamit ang pera na dapat sana'y pambayad sa kuryente at tubig. Kahit na ho, bawas-bawasan niyo muna ang paglalabas para naman may katulong si Angelina dito sa gawaing bahay. Tumingin ng masama ang dalawang matanda kay Angelina, kaya naman napilitan lang din na magsinungaling ng babae. Naku, tinutulungan naman nila ako. Sa katunayan nga niyan, sinamahan ako ni Nanay Emma kanina sa paglalaba. Bumuntong hininga si Marcos pagkatapos ng pag-uusap na yun. Inasikaso na rin ni Angelina ang paghugas ng plato. Habang nasa tapat siya ng lababo, lumapit sa kanya ang lalaking biyanan na si Mang Omer. Angelina, itigil mo nga muna ang ginagawa mo. May iutos ako sa'yo. Ano po yun? Ay, natapilo kasi ang paa ko. Masakit May naipit na ugat. Ipaihilot ko kay Emma. Pero bago yun, gusto ko lagyan mo muna ng dahon ng ano bang dahon yun? Basta bilog siya na dahon na malapad. Ikuha mo ko ron sa tabi ng maisan. Gabi na ho Baka po matuklaw ako ng ahas doon. Isa pa, ilang metro po yun dito. Kaya naman akong kumuha. Ay kita mo naman hindi ako makalakad. Sige po, ako na lang po. Pakisabi na lang po kay Marcos na lumabas ako. Sige, walang problema. Pagtaligod ng matanda, umarko agad ang nakaloloko nitong ngiti. Lumabas ng bahay si Angelina kahit mahamog na. Hindi na bababa ng 10 metro ang layo ng kanilang maisan mula sa kanilang bahay. Pagdating niya roon, agad niyang hinanap ang sinasabing dahon, ngunit wala naman siyang nakitang dahon. Pagharap niya sa likuran, bumungad sa kanya ang lalaking biyanan. Diretso ang lakad at walang iniindang sakit sa paa. Akala ko po masakit ang paa niyo. Huwag ka maingay. Kundi pareho tayong malilindikan. Kapag nalaman ni Marcos, iisipin niya may relasyon tayo. Huwag naman ho. Asawa ho ako ng anak ninyo. Parang tatay ko na rin po kayo. Nanginginig sa takot si Angelina noong mga sandaling yun. Dahan-dahan nang lumapit ang demonyo niyang biyanan. Hindi man niya nakita ang mukha nito. Batid niyang nanlilisik ang mga mata nito, gaya ng mga werdong pagtingin nito sa kanya. Hanggang sa bigla na lamang silang nakarinig ng hayop na tila umaangil. Sandaling napatigil ang matanda.
at lumingon-lingon sa paligid. Ano yun? Hindi ko alam. Baka aswang. Sinabi lang yun ng babae para takutin ang matanda. Pero walang talab iyon kay Mang Omer. Diretso pa rin ito sa paglapit. Alam mo, Angelina, matagal na ako nagpipigil. Pero ngayon, hindi ko na kaya. Gustong-gusto na kitang gugutin. Napakahayop nyo. Ganyan ba talaga kayo kaimuran? Anong immoral ang sinasabi mo? Hindi naman kita aasawahin na. Titikman ko lang naman kung anong lasa mo. Isusumbong kita kay... Kaya ano? Kay Marcos? Sa pulis? Maniniwala kaya sila sa'yo? Subukan mo. Wala namang problema eh. Basta huwag ka lang magpapakita sa akin kapag ginawa mo yan. Tumawa na mahina ang matandang lalaki. Bawat ngit-ngit nito ay nagpapatayo sa balahibo ni Angelina. Napakahalang talaga ng kaluluwa mo. Sana mapunta ka sa impyerno. Mapunta sa impyerno? Gusto ko muna mapunta sa langit kasama ka. Dadakmain na sana ni Mang Omer ang babae nang biglang may mabilis na nilalang na dumaan. Sa dilim ng paligid, hindi nila iyon nakita. Basta bigla na lamang tumilapon si Mang Omer sa maisan. Nagkaroon ito ng mahabang kalmot sa braso. Sa di kalayuan, may naaninagan si Angelina na isang lalaki. Hindi niya makita dahil nga madilim. Anong nangyari? Wala ring masabi si Angelina dahil sa totoo lang, hindi niya rin namamalayan dahil ang bilis ng mga pangyayari. Sino ka? Sinigawan ng matanda ang lalaki, ngunit hindi naman iyon tumugon. Nang marinig naman nila ang pag-angil, doon naisip ng dalawa na baka aswang nga ang lalaking yun. Nagmamadaling tumakbo si Mang Omer kahit may sugat ito sa braso. Tila napako naman si Angelina sa kanyang kinatatayuan. Nababalot siya ng takot, kung kaya't panandali ang nawala ang lakas ng kanyang dalawang tuhod. Aswang? Biglang tumakbo ng mabilis ang lalaki. Ilang segundo lang nang umalis si Mang Omer. Saka lamang din natauhan ang babaeng si Angelina. Sinamantala niya ang pagkakataon para lisanin ang maisan. Nang makauwi na siya sa kanilang bahay, naabutan nilang natataranta si Marcos at si Aling Emma sa pag-aasikaso sa sugat ni Mang Omer. Ano ba talaga ang nangyari, ha? Mahal, anong nangyari kay Papa? Sasagot na sana ang babae nang sumingit si Mang Omer. Inutusan ko kasi si Angelina na kumuha ng pantapal ng mga dahon. Kaso naisip ko delikado, kaya sinundan ko siya. Pagdating ko doon, may aswang. Munti ka na siyang dagitin. Mabuti na lang dumating ako. Di ba, Angelina? Masama ang tingin ng lalaking biyanan kay Angelina. Natakot ang babae, kaya sinang-ayunan na lamang ang mga iyon. Nagdahil sa'yo. Oy, napahamak pa itong si Omer. Walang may kasalanan, Ma. Huwag kang manisi. Ginawa lang ni Papa ang dapat. Ang mabuti pa, gamutin mo si Papa. Angelina, samahan mo ako. Mag-report tayo sa barangay. Ha? Sige. Gustuin man ng babae na sabihin ang tangkang pananamantala ng kanyang biyanan, hindi niya naman iyon magawa. Nang makarating ng barangay ang mag-asawang Marcos at Angelina, agad nilang inilapit ang nangyari sa namamahalang kapitan. Nagbigay sila ng salaysay kung ano ang sinabi ni Mang Omer. Yun din ang ikwinento ni Marcos. Habang nakikinig ang kapitan, pailing-iling ito. Tila hindi yun naniniwala sa sinasabi nila. Kap, maniwala kayo. Aswang talagang umatake kay Papa kanina. Hindi naman yung gagawa ng kwento eh. Ganito na lang, iho.
Magsasagawa ako ng survey sa lahat ng taga-baryo. At itatanong ko sa kanila kung may naranasan ba sila o naramdaman ba lang na pangangaswang nitong mga nagdaang araw. Kapag meron ay magsasagawa ako ng pagsusuyod ng baryo. Kapag wala, ay wala akong gagawin. Ayos lang ba yun sa iyo? Ayos na ho yun, Kap. Basta masiguro ko na talagang may aswang nga talaga sa atin. Ay, huwag kang mag-alala. Pataas naman ang barangay. Gagawin namin kung ano ang pwede namin gawin. Maraming salamat po. Sige po, mauna na po kami. Tumango na lamang ang kapitan. Tinapik pa nito si Marcos sa balikat. Mahal, nakita mo rin ba yung aswang na umatake kay Papa? Utal-utal pa ang babae hanggang sa mga sandaling naglakad na sila at kinikilabutan pa rin. Oo, nakita ko. Matangkad siyang lalaki. Malapad ang katawan. Pero hindi ko namumukaan. Aswang siya. Malakas ang gutob ko eh. Para siyang aso kung umangil. Higit pa ron, hindi pangkaraniwan ang bilis niya. Ikaw, huwag ka na munang pupunta roon ha. At huwag na munang lalabas ng gabi. Para din ito sa iyong kaligtasan. Huminto si Angelina at namumay ang mga matang tumingin sa asawa. Pero mahal, paano yung napag-usapan natin na magtatrabaho ako? Yung pagiging labandera, hindi na ba yun matutuloy? Wala namang problema, mahal. Basta huwag ka lang uuwi ng sobrang gabi na kung kailan wala ng gaanong tao. Sige, maglabada ka. Kung yun ang makakapagpasaya sa'yo, sige lang. Sobrang saya ni Angelina noong mga sandaling yun. Hindi dahil magkakaroon siya ng sarili niyang pera, kundi dahil magkakaroon na siya ng oras na hindi makakasama ang mga biyanan niya. Lumipas pa ang mga araw. Hindi naman kumalat sa barangay ang mga nangyari. Magaling magtago ang barangay at hindi rin naman nagkwento si Mang Omer at ang asawa nito. Ayaw kasi nilang isipin ng ibang tao na gumagawa lamang sila ng kwento. Wala rin naman kasi nakita ang mga barangay tanod na aswang, kaya ipinagpalagay na lamang ng kapitan na nagkamali lang si Mang Omer at Angelina nang nakita. Samantala, naglalakad ng pauwi si Angelina galing sa paglalabada sa kabilang barangay. Isang kotseng itim naman ang tumigil sa gilid ng bangketa. Napatigil din si Angelina nang makita iyon. Pagbaba ng salamin, namukhaan ni Angelina ang lalaking bumungad. Barangay hall po ba, sir? Umiling ang lalaki. Hindi, ikaw. Ako ho? Lumabas ng sasakyan ang lalaki. Tumingin ito sa mga daladalang planggana at tabla ni Angelina. Ako nga pala si Inigo. May nakapagsabi sa akin na magaling ka raw maglaba. Masipag ka maglinis at magtrabaho. Gusto ko sana magpalabada sa'yo. Yun ay kung ayos lang ba sa'yo. Natawa lamang si Angelina. Ang kala kasi nito, nagbibiro lamang ang lalaki. Angelina naman ho ang pangalan ko. Sir, mukha namang mayaman kayo. Sigurado ako may washing machine po kayo sa bahay. Kasi di ba ho sa panahon ngayon, mayayaman ang unang nakakabili nun. Yung galing pa ng Maynila. Kaya bakit ho kailangan ninyo ng labandera? Gumiti ang lalaki at inalis ang itim na salamin. Wala kaming washing machine. Hindi naman porket may pera, lahat meron na. Eto ang calling card ko. Kapag gusto mo nang tanggapin ang alok ko, tawagan mo ko. O kaya, pumunta ka na lang sa address na ito. Sige, mauna na ako ha. Pagkaalis ng lalaki ay saka lamang sinuri ni Angelina ang card na yun. Kibit balikat na lamang siyang inilagay iyon sa loob ng kanyang bra. Nagmamadali siyang maglakad dahil napansin niyang may tsismosa palang nakatingin. Kinagabihan, umuwi na rin si Marcos
Pagpasok pa lang nito sa kanilang bahay, nakasimangot na agad ito. Wala itong ganang umupo sa upuan at uminom ng tubig. Oh, bakit parang pinagsakluban ng langit at lupa yung mukha mo? May nangyari ba? Seryoso ang mukha ni Marcos na tumingin sa asawa. Nagsalita na walang halong lambing ang boses. May nakapagsabi sa akin kanina na may kausap ka raw na ibang lalaki. Gwapo. Tapos parang kaedad lang din natin at nakakotse. Totoo ba yun? Yun ba? Naku naman talaga yung mga chismosa sa labas. Si Sir Inigo yun. Isang mayaman na negosyante. May nagrekomenda kasi sa kanya na magaling daw akong maglaba. Kaya ayun, inalok akong maglaba sa kanila. Wala naman daw kasi silang washing machine. Kahit na mayaman sila. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko pa naman tinatanggap. Walang gusto sa'yo yun? Ano ka ba? Wala Mayaman yun Tsaka magaganda at sexing babaeng gusto nun. Ikaw lang ang lalaki sa buhay ko. Talaga? Talagang talaga. Kaya huwag ka na magselos dyan. Tanggapin mo yung labada. Ha? Kung wala naman palang problema sa lalaki na yon, tanggapin mo. Kasi mawawalan na ako ng trabaho sa susunod na araw. Nabigla ang babae sa kanyang narinig. Bigla namang lumungkot ang mukha ng lalaki. Bakit? Sinisanti ka na ba? Hindi. Nalulugi na kasi yung factory. Magsasara na. Kaya baka mawalan na tayo ng pera. Sa'yo muna ako aasa. Dahil sa balitang iyon ni Marcos, napilitan na lamang tanggapin ni Angelina ang alok ni Inigo. Kinabukasan ng umaga, baaga siyang umalis ng kanilang bahay. Sinamantala niyang tulog pa ang mga walang hiya niyang biyanan. Nakarating naman agad si Angelina sa address dahil isang sakay lang naman iyon ng tricycle. Ang laki naman ng bahay nito. Pero bakit parang wala man lang tao sa loob? Lumapit ang babae at pinindot niya ang doorbell. Sa pangalawang beses siyang pagpindot, bigla na lamang nagbukas ang gate. Sumilip doon ang binatang si Inigo. Nandiyan ka na pala. Tara, pasok ka Angelina. Maraming salamat po. Huwag ka nang magpo kapag mag-uusap tayo. Nakakailang Mukha lang naman tayo magkaedad. Sir Inigo, pwede na. Pagpasok nila sa loob, namangha ang babae sa lawak ng bakuran. May swimming pool sa loob. Kaya nakapagtataka na walang washing machine ang bahay na yun. May malawak ding garden at sadyang nakaka-relax tingnan para kay Angelina. Dumiretso sila sa gilid ng malaking bahay kung saan naroon ang parte na pwedeng maglaba. Naabutan agad nila ang 4 na palanggana sa labahan. Sa gilid doon ay may washing machine na ipinagtaka naman ni Angelina. Labahan pa yan ang mga kamag-anak ko nung pumasyal sila. Kung mapapansin mo, wala akong kasama rito. Minsan lang kasi ako magawi rito kasi abala ako sa negosyo. Wala rin akong kasambahay dito. Kaya yan, naipon ang mga yan. Siya nga pala, huwag kang mag-alala. May washing machine na. Bumili ako kahapon. Naisip ko baka magkasugat-sugat ang mga kamay mo sa dami niyan. At ako nang bahala sa bayad. Titreplehin ko pa. Walang masabi ang babaeng si Angelina kung tutuusin. Kayang-kaya niya mang laban ang latang yun kahit walang washing machine. Pero natutuwa siya dahil napakabait ng lalaking si Inigo. Naku sir, kaya ko naman pong labhan yan. Kahit kamay lang po ang gamit. Gumastos pa po kayo. Napansin ko kasi ang kamay mo. Parang nanginginig. Kaya naisipan kong bumili niyan kasi makatutulong sa'yo. Gumiti lamang ang babae. Pansamantala siyang iniwan ng lalaki at sinimulan niya ang paglalabada. Dahil may washing machine naman ay hindi na gaanong nahirapan si Angelina.
Wala pang tanghali ay natapos na siya sa kanyang labahin. Pero dahil wala na ang lalaking si Inigo, naghintay pa siya sa bahay ng halos ilang minuto. Nakaupo lamang siya sa sofa, palingon-lingon sa paligid. Nagtataka si Angelina kung bakit wala man na siyang makitang krus o Santo Niño o kahit na anong larawan ni Jesus. Nakaramdam siya ng inib, kaya naman naisipan niyang tumayo at nagtungo sa kusina. Pagdating niya roon, may nakita siyang naiwang baso na may laman ng kulay pula. Nang aamoy niya iyon, nagtaka siya dahil parang amoy iyon ng dugo. Dugo ba ito? Pero baka hindi naman. Bakit naman iinom ng dugo si Sir? Dali-daling umalis doon si Angelina nang marinig na may paparating. May mga kasama si Inigo, isang lalaki na parang nasa edad 50 at isang babae na parang kaedad niya rin din. Magandang tanghali po. Naputol ang pagbati ni Angelina sa dalawang kasama ni Inigo nang magsalita ang babae. Alam mo ba kung anong pinasok mo? Kuya Fred, Jamela, pakiusap. Naglalabada lang siya. Naglalabada? Labandera lang po ako rito. Wala na pong iba. Wala bang namamagitan sa inyo nito ni Inigo? Naku, wala po. May asawa na po ako at kasal po kami. Tapat po ako sa asawa ko. Siguraduhin mo lang. Dahil kung hindi, hindi ako magdadalawang isip Inigo, mauna na kami. Hinila ng manong na si Fred ang babaeng si Jamela. Napakamot na lamang uli sa ulo si Inigo. Pasensya ka na ha. Mga kamag-anak ko sila. Hindi kasi sila sanay na may babae dito. Pero hayaan mo na lang. Ngayon lang naman yan nandito. Tsaka isa pa, uuwi ka din naman na. At natapos na ba ang lahat? Natapos ko na lahat, sir. Ang bilis po pala kapag naka-washing machine. Ngayon mo lang nalaman? Opo. Inabot ni Inigo ang bayad sa babae. Nagtaka naman si Angelina kung bakit parang sobra-sobra ang bayad na yun. Samantalang hindi naman siya napagod dahil pagsasampay lang naman ang ginawa niya. Sir, sobra po Galante ako sa masipag na tao. O paano? Tara na. Sir, Ihatid na kita. May dadalawin din kasi ako sa lugar ninyo. Isasabay na kita. Baka kasi wala kang masakyan ngayon. Yung tricycle driver kasi, hindi nagbiyahe ngayon. Tara, may bisita po kayo, sir. babayaan mo na sila. Tara na. Lumakad na sila at sumakay silang dalawa sa kotseng itim. Nagpahatid si Angelina nang hindi iniisip kung ano ang pwedeng mangyari pag-uwi. Nang makarating na sila sa kanilang baryo, pababa na si Angelina sa kanilang kanto. Hindi na siya nagpahatid sa mismong bahay nila dahil baka anong isipin ng mga tao. Ang hindi alam ni Angelina ay may mga matang nakatingin sa kanila. Matapos magpasalamat, umalis na rin agad ang lalaking si Inigo. Napailing na lamang si Angelina. Ang sabi niyo may dadaanan siya sa loob ng baryo. Bakit umalis agad yun? Naglakad na lamang ang babae pauwi sa kanilang bahay. Lingid sa kaalaman ni Angelina, may mga nauna na palang nakarating na tsismis sa kanilang bahay. Oy, ayan na yung malandi! Dumating na! Pagpasok niya pa lang ay nakaabang na agad ang tatlo. Si Aling Emma, si Mang Omer at si Marcos. Nahalata ang galit na nagbabadya sa mukha. Ha? Ano pong malandi na sinasabi niyo? Ay, itong babaeng ito. Abay, kunwaring mahinhin. May itinatago naman palang kate. O ano ka? Kalmadong higad. May nakakita sa'yo. Hinatid ka raw sa kanto ng isang mayamang gwapo at may kotseng lalaki. Isang lalaki na labang dito sa anak ko.
Alam agad ni Angelina ang nangyayari. Ang kinababahala niya ay baka malason ang utak ng asawa niya, lalo pat eksperto ang mga biyanan niya sa panunulsul. Totoo ba, Angelina? Totoo na may naghatid sa akin. Pero wala naman kaming... Ano? Ginagawa mo ba ito kasi nawalan na ako ng trabaho? Wala na akong kwenta sa paningin mo, kaya naghahanap ka na ng iba. Walang namamagitan sa amin na Sir Inigo. Ano ka ba? Oo, inatid niya ako. Pero wala namang ibig sabihin yun. Mabait lang talaga siya sa akin. Maniwala ka. Naglaba lang ako sa bahay niya. Yun lang yun. Naglaba? Patingin ang kamay mo. Yan ba ang itsura ng kamay na naglaba? Parang hindi man lang napagod. Walang kulubot ang kamay mo. Ibig sabihin, hindi ka naglaba. May washing machine kasi sa bahay. Kaya nagbanlaw na lang. Yun na lang ang ginawa ko. Nako! Kung alam ko lang na magtataksil ito manugang natin, edi sana, hindi ko na ito iniligtas sa aswang. Ay kung may washing machine pala, abay bakit kailangan ka pa ron? Ang dali-dali lang labhan ng damit kapag may washing machine. Kahit yung lalaking yon, abay kayang gawin yon. Pero ang tanong, bakit ka pinapunta doon? Pwede ba? Wag ko kayong magsulsol. Nilalason niyo po ang utak ng anak niyo eh. Palibasa wala kayong ibang ginagawa kundi gatasin niyo si Marcos. Tama na! Huwag mong pagkasabihan ng ganyan ang mga magulang ko. Ikaw ang may problema dito eh. Ikaw ang naglalandi. Mula ngayon, Angelina, hindi ka na maglalabada. Hindi ka lalabas ang bana ito hanggat hindi ko sinasabi. Naintindihan mo, ha? Sumagot ka! Walang nagawa si Angelina. Tumango na lamang habang naiiyak. Samantala, ang kanyang mga biyanan ay ngiti lang ng ngiti. Pumasok na lamang sa silid ang babae. Hindi niya na ibigay kay Marcos ang binili niyang damit. Galit na galit siya sa kanyang mga biyanan. Dahil sa mga iyon, nilalason ang utak ng kanyang asawa. Malabo nang paniwalaan pa siya ni Marcos. Sa sobrang sama ng loob, nakatulog na lang si Angelina. Nagising siya ng gabi na. Pagkapa niya sa kanyang bulsa, wala na ang perang kinita niya. Bukas na ang pinto, kaya alam niyang may pumasok sa kanilang silid. Ang biyanan niyang babae ang maaaring kumuha ng pera niya. Iiling-iling lang ang babae dahil sa pagkadismaya. Wala si Aling Emma at Mang Omar noong mga sandaling yun. Si Marcos lang ang naruroon, nagluluto sa labas. Ang haba ng tulog mo. 9:00 na. 9:00? Bakit ngayon ka palang magluluto? Sa tanong na yun, tila ba may rumihistro sa utak ni Marcos. Binitiwan niya ang hawak niyang sandok. Inuutusan mo ako na dapat maaga akong magluto? Di ba gawain mo naman ito? Natulog ka lang naman maghapon. Bakit? Kasi may pera ka? Kaya wala ka na gagawin dito, ganun ba? Marcos naman, alam mo namang hindi ako ganun. Magsasalita pa sana si Marcos nang makarinig na sila ng mga yabag ng paa. Nagmumula iyon sa madilim na parte ng kanilang bakuran. Pareho silang naintriga sa yabag na yun. Pakiramdam ni Marcos at Angelina, may nagmamasid sa kanila. Kaya naman, kinuha ni Marcos ang itak, saka dahan-dahang naglakad. Wala ako sa wisyo para makipaggagawan. Lumabas ka dyan kung sino ka man. Nakatingin sila sa madilim na eskinita sa gilid ng kanilang bahay. Pero nakarinig sila ng tila naglalakad sa kanilang bubungan. Nang tumingala sila roon, nakita nila ang isang babaeng pangit ang muka, tuwid ang buhok, pero parang inaagnas na ang kutis. Nakalabas ang mahaba nitong dila. Ang mahaba naman nitong kuko ay pinagkukuskus sa yero. Mahal, aswang! Aswang! Lumundag ang babaeng aswang papunta kay Angelina. Buti na lang ay nahigit agad ni Marcos ang babae. Habang hawak-hawak ang itak,
Nasa likod lamang ni Marcos ang asawa. Nakaamba ang itak sa harapan ng babaeng aswang na gumagapang-gapang. Aswang kang hampas lupa ka! Saan ka galing ha? Anong kailangan mo? Matapang na tinig na pinakawala ni Marcos. Pero hindi naman nagpatinag ang aswang. Nanatili lamang iyon sa kanilang harapan at kumukuha lamang ng tamang pagkakataon. Tumawag na tayo ng kapitbahay. Wala ka talagang bilib sa akin, no? Anong akala mo sa akin, ha? Mahina? Bobo? Hindi kaya yung aswang na yan? Mataas ang pride ng lalaki noong mga sandaling yun, kaya hindi sila humingi ng tulong. Ikaw aswang ka! Lumapit ka rito at papatayin kitang salot ka! Gumapang patungong silong ng bahay ang babaeng aswang. Sandaling namayani ang katahimikan. Dahan-dahan namang lumapit doon si Marcos at si Angelina. Mga ilang sandali lang. Buisit! Nabitiwan ni Marcos ang itaka at nahawakan siya sa paa ng aswang. Pilit siyang hinihila papasok sa silong. Sinubukan ni Angelina na hilahin ang asawa pero hindi niya kayang mag-isa. Mabuti na lang dumating ang kanyang biyanan. Tinulak siya palayo kay Marcos at sila ang humilas sa lalaki. Nabawi nila si Marcos, sugatan ang paa ng lalaki. Ano pang tinatanga-tanga mo dyan na babae ka? Ipaalam mo na agad ang nangyari sa barangay, boba! Nagmamadaling tumakbo si Angelina palabas. Halos madapa na siya dahil malubak-lubak ang kanyang nadadaanan. Malayo pa siya sa barangay nang biglang nasundan pala sila ng babaeng aswang. Nasa aktong lulundagan na siya nito. Ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata nang biglang may isa pang nilalang dumating. Mabilis na kinuha ang babaeng aswang palayo. Sa sobrang bilis, hindi na iyon nakita ni Angelina. Palagay niya, yun din ang lalaking aswang na nagligtas sa kanya nung may gagawin sa kanya ang biyanan niyang lalaki. Tumayo agad si Angelina at nagpunta sa barangay. Pagdating niya roon, hindi lang pala siya ang nag-iisang nagrereklamo tungkol sa aswang. May 4 na tao rin ang nagsabi na nakita nila ang aswang na babae. Base sa ibang nakakita, isang babaeng aswang na tuwid ang buhok ang kanilang namataan. Patalon-talon ito sa bubungan. Dahil doon, nagparonda na ang kapitan na si Donnie. Pinasuyod ang buong baryo para hanapin ang sinasabing aswang. Tulala naman si Angelina sa tabi dahil sa lahat ng mga nangyari. Hindi kinaya ng utak niya na iproseso ang mga naranasan. Napatingala ang babae nang marinig ang pamilyar na boses. Sir Inigo? Nakita niya ang binatang si Inigo sa barangay. Bahagya pang magulo ang inayos nitong kwelyo. Ano ginagawa mo dito? Ako po ang dapat na magtanong yan sa inyo. Sabi ko naman sa'yo, huwag ka nang magpo. Sir Inigo na lang. Kaya ako nandito kasi may pinag-uusapan kaming project ni Kapitan Donnie. Oo, nagkakilala kami nung nakarang araw lang. Project? Oo, tungkol sa paglalagay ng mas marami pang posi sa baryo para mas maliwanag. Teka, may nangyari ba? Bakit pala namutla ka? Kasi, hindi ko alam kung maniniwala ka. Pero inatake kasi kami ng aswang kanina. Babaeng aswang siya. Galit na galit siya sa akin. Aswang? Babaeng aswang? Oo, parang balak niya akong patayin eh. Hindi naman kaya buntis ka? Kasi di ba sabi nila, inaaswang daw ang babae kapag buntis. Umiling-iling si Angelina. Ngumiti siya ng mapait dahil alam niyang malabong mangyari ang sinasabi ni Inigo. Hindi ako buntis. At kahit kailan, hindi yun mangyayari. Pasensya na. Hindi ko alam. Ayos lang. Ang mahalaga, hindi ka nasaktan.
Ginulo pa ni Inigo ang buhok ng babae. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, naruroon na pala si Marcos kasama ang mga magulang nito. Iika-ikang lumambit si Marcos kina Angelina at Inigo. Galit na galit itong itinulak palayo si Inigo. Ikaw ba si Inigo? Bakit? Anong problema? Sumagot ka ng maayos. Ikaw ba si Inigo? Marcos naman, wag dito. Manahimik ka. Hindi kita kausap. Ako nga si Inigo. Ngayon, pwede mo bang sabihin sa akin kung anong problema mo? Nagulat ang lahat ng nasa barangay, maging si Kapitan Donnie. Bigla na lamang kasing sinapak ni Marcos sa mukha si Inigo. Pero sa hindi inaasahan, kamay pa ni Marcos ang nabali sa tigas na mukha ni Inigo. Aray! Aray ko! Hey! Ikaw lalaki ka! Anong ginawa mo sa anak ko, ha? Wala, nakita niyo naman. Siya ang sumuntok sa akin, di ba? Tama na po. Wala namang kasalanan si Inigo eh. Ay, malandi ka kasing babae ka. Sasambalin na sana ni Aling Emma ang babae nang salagin ito ni Inigo. Aray ko naman. Wala kayong karapatang saktan si Angelina. Kung sino man ang asal hayop, kayong tatlo yun. Aba, gago ka! Sinuntok ni Mang Omer si Inigo. Pero pasimple namang umilag si Inigo. Kaya napasubsob si Mang Omer. Tama na yan, tama na! Kapag hindi kayo tumigil, ipadadampot ko kayo sa mga pulis! Tandaan ninyo! Hoy, may problema na baryo natin, ang aswang! Huwag na sana kayo makadagdag! Kayong tatlo, subukan yung saktan uli si Angelina. Sa kulungan ang bagsak ninyo. Tara na, Angelina. Sir, Sino ka ba? Saan mo dadalhin ang asawa ko? Lumabas ang dalawa ng barangay. Pinasakay ni Inigo ang babae sa sasakyan. Napilitan na lang din si Angelina na sumakay dahil masyado nang magulo ang barangay. Agad namang pinaandar ni Inigo ang sasakyan. Mahabang katahimikan ang namayani noong mga sandaling yun. Hindi magawang magsalita ni Angelina dahil nahihiya siya sa lalaki. Kaya naman, si Inigo ang bumasag ng katahimikan. Nagsalita ito habang maingat na nagmamaneho. Ganun ka pala kung itrato nila, no? hayaan mo na lang sila. Nakakahiya kasi. Kaya merong mga taong naabuso. Kasi may mga taong katulad mo na pinalalampas ang mga ganun. Matuto kang lumaban. Angelina, sa mundong ito, lahat ng mahina laging inaabuso. Maraming salamat, Sir Inigo. Pero hindi mo naman ito kailangan gawin. Problema namin ito ng pamilya ko. May sarili kang buhay. At ayokong pati yun ay gumulo. Isa pa, bago lang tayo nagkakilala. Tapos inaabala pa kita ng ganito. Marahang itinabi ni Inigo ang sasakyan. Tumingin ito na makahulugan kay Angelina. Kilala na kita noon pa. Bago ka pa maikasal. Nagustuhan na kita. Napakasimple mo. Mainhin, matino, masipag at napakalinis sa tao. Lahat ng yun nakita ko sa'yo. Kahit hindi mo ko kilala. Natakot kasi ako. Kasi alam kong may mahal kang iba. Kaya hanggang tingin lang ako sa'yo dati. Hinayaan lang kita. Sinubukan kitang kalimutan. Pero habang tumatagal ang panahon, hinahanap-hanap ka ng puso ko, Angelina. Hanggang sa malaman kong nakatira ka pala sa bahay na yun. Sakto naman may project ako inaasikaso para sa charity. Ang saya ko kasi nakita kita. Pero nang malaman kong hindi ka masaya sa buhay mo ngayon, dito ko lang naisip, kailangan kitang isalba. Hindi ko kayang isipin na ang pinapangarap kong babae, binabasura lang ng mga siraulong yun. Gulat na gulat si Angelina sa kanyang narinig. Hindi niya inaasahang meron palang isang taong lihim siyang pinahahalagahan. Sandali, nabibigla ako sa mga sinasabi mo. Pasensya na ako nabigla ka. Pero tingin ko kasi,
Ito yung tamang panahon para malaman mo ito. Hindi ko hinihiling na suklian mo ang lahat ng ginagawa ko. Ang pagmamahal na pinapakita ko sa'yo, bukal yun sa loob ko. Busilak. Hindi naghihintay ng kapalit. Hindi ko hahayaang masaktan ka pa. Ako, ang mananatili mong kakampi sa mundong ito. Sa hindi malamang dahilan, naiyak na lamang si Angelina. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Wala siyang nararamdamang pagkabahala. Kahit kailan lang sila nagkakilala, sa halip, magaan ang kalooban niya para kay Inigo. Natamimi si Angelina. Hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Maya-maya lamang, nakarating na rin sila sa bahay ni Inigo. Mula sa loob, naghihintay na sa kanila si Fred, ang itinuturing na tiyuhin ni Inigo. Buti naman, hindi nangyari ang gusto ni Jamila. Sige na, pumasok na kayo sa loob at nang makapagpahinga ang babaeng yan. Ako nang bahala rito magbantay. Nagtaka man ay sumama na lamang si Angelina sa loob ng bahay, tungo sa isang malaking silid. Dito ka muna magpahinga. Kapag may kailangan ka, nasa labas lang ako ng pinto. Sandali. Dito ka na muna. May gusto ka bang kainin? Wala. Pero gusto ko ng kausap. Pumasok ang binata, sumandal sa gilid ng pinto habang si Angelina naman ay nasa dulo ng kama. Anong gusto mong pag-usapan? Ang mga aswang. Tumango si Inigo. Mga aswang? Tungkol ba sa babaeng lumusob sa inyo? Oo. Hindi ko kasi maintindihan. Bakit kaya niya ako inaatake? Hindi naman ako buntis. Wala rin naman ako nakaaway na ibang tao. At ang pinagtataka ko pa, ay kung sino yung pumigil dun sa babaeng aswang nung inatake niya ako. Alam ko may isa pang aswang na dumating. Tapos sinalubong siya. Sa tingin mo, ano kayang pakay nila sa baryo? Sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa mga aswang. Pero base sa kwento mo, ikaw ang pakay ng babaeng aswang. At ang sinasabi mong isa pang aswang, baka mabuting aswang yun. Ayaw niyang masaktan ng kasama niya. Baka ganun. Hindi ako sigurado. Yung lalaking aswang na yun, 2 beses niya na akong iniligtas. Nung una mula sa biyanan kong manyakis. Pangalawa mula sa kapwa niyang aswang na babae. Kinakabahan ako. Ano ba talagang meron sa akin at bakit parang akong punteriya nila? Natatakot ka ba na baka lumusob rito ang aswang? Oo, natatakot ako. Ayoko pang mamatay eh. Marami pa akong gustong mangyari sa buhay ko. Pwede ko bang malaman kung ano yung mga pangarap mo? Sandaling napaisip ang babae. Binalikan naman niya ang isipan ang matagal ng pangarap na alam niyang malabo nang mangyari. Gusto kong makapagpatayo ng isang maliit na bahay. Tapos doon, pwede kang magpalaba. Pero puro washing machine ang nasa loob ng bahay. Ang tawag naming mga mayayaman sa ganyan ay laundry shop. Maraming ganyan sa Maynila at sa sentro ng Visayas. Laundry shop? Pasensya ka na. Ignorante talaga ako eh. Kasi wala naman akong tinapos. Huwag kang mag-alala, Angelina. Mabuti kang tao. Lahat ng gusto mo, ipagkakalob sa'yo ng Diyos yan. Tiwala lang. Maraming salamat sa pakikinig. Sige, magpahinga ka na. Walang aswang na pupunta rito. Kaming bahala ni Mang Fred. Huminga ang babae. Naninibago siya dahil yun ang unang beses na nakaranas siya ng malambot na higaan. Banig lang kasi ang hinihigaan niya at kutso na ang nasa higaan ni Marcos. Huminga ng malalim ang babae. Naluhan na lamang siya ng mapagtanto na grabe pala ang dinanas niya sa poder ng kanyang mga biyanan. Kung hindi siya naging labandera, marahil hindi niya makikilala ang totoong nagbibigay sa kanya ng halaga. Marahil
nasa impyerno pa rin ang buhay niya. Nakaidlip ang babaeng si Angelina. Ngunit bandang 3:00 ng madaling araw, narinig niya ang tinig ni Inigo. Ginising siya nito. Angelina, gising. Kailangan na nating umalis sa bahay na to. Ang taong bayan ng baryo ninyo nasa labas. Agad na napabangon ang babae na pasilip sa bintana. Nakita niya sa labas na naroon ang kanyang mga biyanan. Ang mga iyon ang nanguna sa mga nangangalit na mga residente. Pinagkalat ang biyanan mo na ikaw yung babaeng aswang na umatake sa kanila. Kaya ngayon, galit na galit ang mga tao sa'yo. Papatayin ka nila. Napaisip si Angelina kung paanong natuntun siya ng mga biyanan niya roon. Doon na niya naalala na kasama ng perang ninakaw sa kanya ang calling card na ibinigay ni Inigo. Mga hayop talaga ang mga biyanan kong yan. Paano nila nagawang magkalat ng hindi totoo laban sa akin? Hindi ako aswang. Alam kong hindi ka aswang. Kaya nga dapat tumakas tayo. Lahat sila may dalang patalin. Hindi ka nila bubuhayin, Angelina. Narinig ni Angelina na sumisigaw sa labas ang dalawang matanda. Kaya pala hindi ka maanakan ng asawa mo dahil isa ka palang aswang. Nagpapanggap ka lang na tao. Aswang ang manugang ko! Niloko niya kami! Sinaktan niya ang sarili niyang asawa! Aswang si Angelina! Hindi nila nagustuhan ang ginawa kong pag-alis. Kaya nila ginagawa yan. Karmahin sana sila. Hinawakan na siya ni Inigo sa kamay. Tumango ang lalaki at ganun din si Angelina. Pagbaba nila ng sala, nakasalubong nila si Mang Fred. Kalmado lang na naninigarilyo. Hindi naman makakapasok ang mga yan. 10 kandado ang nilagay ko sa gate. Hindi riyan makakaakyat. Mataas ang pader natin. Aalis na ba kayo? Nakahanda na ang sasakyan sa labas. Sa may gilid kayo duman ha. Etong susi. Ako nang bahala sa mga taong yan. Maraming salamat, Mang Fred. Siguradong papunta na rin si Jamila dito. Kaya bilisan niyo ring umalis. Tumakbo papunta sa likuran ng bahay ang dalawa habang nagsisisigaw ang mga tao sa harapan ng bahay. Palihim silang tumungo sa gilid. Mataas ang pader. Kung silang dalawa lamang ang aakyat, hindi nila ito kakayanin. Pero nagulat na lamang si Angelina nang biglang parang pusang umakyat ang binata sa pader. Sandaling natulala si Angelina. Wala nang oras para magulat ka. Angelina, bilis! Abutin mo tong pako! Nakalaylay ang isang paa ni Inigo para maabot ni Angelina. Sinunod na lamang ng babae ang utos nito. Hawak niya ang paa. Walang kahirap-hirap na inangat siya ng lalaki. Pagbaba nila, patawid na sana sila sa kabilang kalsada para makalapit sa sasakyan. Pero nang tingnan ni Inigo, flat na ang gulong. Sir Inigo. Huwag ka lang tumakas! Angelina! Huli ka na ngayon! Biglang naglabasan ang mga kalalakihan mula sa dilim ng mga halaman. Persahang dinakip ng mga lalaki si Angelina habang si Inigo naman tinutukan ng itak kaya wala siyang magawa. Nang makalayo na mga yun, nagsarado na lamang ang kamao ni Inigo. Naramdaman na lamang ng binata na nasa likuran niya si Mang Fred. Sorry. Hindi ko alam na may tao pala dyan. Hindi pwedeng madala si Angelina. Huwag kang padalos-dalos. Tandaan mo, hindi mo pwedeng ipaalam kung sino at ano ka. Napailing na lamang si Inigo. Samantala, halos masira ang damit ni Angelina nang isakay siya sa tricycle ng mga residente. Pabalik na sila sa kanilang baryo. Kaya naman, pabilis ng pabilis ang tibok ng kanyang puso. Sobrang kaba ang kanyang nararamdaman. Makalipas lang ang ilang sandali, may malawak na bakuran silang pinuntahan. Itinali si Angelina sa gitna ng may nakatirik na kawayan. Kapitan Donnie,
Hindi po ako aswang. Kagagawan lang ito ng mga biyanang ko. Maniwala kayo sa akin. Napailing na lamang si Kapitan Donnie sa gilid. Wala itong nagawa dahil maging ang mga tanod at kagawad niya, hindi na rin siya sinusunod. Mga kabaryo, nahuli na natin ang aswang. Si Angelina ang aswang. Sa lahat ng pinurwisyo ng aswang na ito, nandito siya para masaksihan ninyo ang paghihiganti nating mga tao! Hindi ako aswang. Huwag kayong maniwala sa dalawang yan. Mga baliw yan. Kahit anong gawing sigaw ni Angelina, wala nang nakikinig sa kanya. Nalaso na ang utak ng lahat ng residente. Ano, Angelina? Oy, sino ngayon ang nanalo? Hindi ba ako? Anong akala mo sa akin, tanga? Abay, hindi ka uubra sa akin, hoy! Yan ang napapala mo sa ginawa mong panloloko sa anak ko! Walang iya ka! Napaka-demonyo mo! Mas masahol pa sa aswang ang ugali mo! Demonyo! Mamatay ka na sana at masunog sa impyerno! Ay, iha! Ikaw ang unang masusunog! Abay, maya-maya lang! Magiging abo ka na! Hintayin mo lang kaming makapag-ipon ng mga tuyong dahon! Ay, nako! Napalilibutan ang babaeng si Angelina ng mga galit na sigaw, tawanan ng mga nanlilisik na mga mata, bangangiting tila nagmamadali siyang sunugin. Muli siyang tumingin sa gilid. Naruroon si Kapitan Donnie. Nahihiya yung tumingin sa kanya. Wala itong maiharap na mukha sa babae. Habang nakagapo si Angelina sa kawayan, unti-unting nilagyan ng mga tuyong dahon ang palibot ng babae. Dahilan para mas lalo pang mabahala si Angelina. Sandali lang. Napalingon si Angelina nang marinig ang boses ng kanyang asawa. Nakabenda ang kamay nito at ang magkabilang paa, iika-ika itong lumapit sa kanya. Marcos, mahal, pakiusap. Pigilan mo sila. Hindi ako aswang, maniwala ka. Gumisi ang lalaking si Marcos. Malayong malayo ito sa Marcos na minahal ni Angelina. Nagbago na ang personalidad dito mula ng lamunin ng selos dahil na rin sa sulsul ng mga magulang ng lalaki. Sino bang nagsabi na aswang ka? Sila? Mga tanga yan eh. Naniwala sila agad kina papa at mama. Kasalanan na nila yon. At siya nga pala, huwag mo na akong matawag-tawag na mahal. Mula nang sumama ka sa lalaking yon, wala ka ng asawa. Malandi! Nagbago ka na. Hindi na ikaw ang Marcos na kilala ko. Anong tingin mo? Matapos mo akong iputan sa ulo, gusto mo na ganoon pa rin ako? Baliw ka ba talaga, ha? Ha? Marahas na dinakma ng lalaki ang kanyang buhok. Ngayon, magdusa ka. Mawawala ang kate mo. Patawad, pero nawala ng pagmamahal ko dahil sa ginawa mo sa akin. Mawawala ka at ang nasa isip ng mga tao ay ikaw ang aswang. Tama lang palang desisyon ko na iwan ka. At ang pinakamaling desisyon na ginawa ko sa buhay ko ay nagpakasal ako sa iyo. Wala kang sariling utak. Isa ka lang puppet ng mga magkulang mong demonyo. Manahimik ka! Nasa aktong sasambali ni Marcos ang babaeng si Angelina nang biglang humarang si Kapitan Donnie. Sandali lang! Natahimik ang mga tao sa ginawa ni Kapitan. Para makasiguro tayo na aswang ang babaeng ito, bakit hindi natin subukan kung tatabla ng bawang? Nagkaroon ng bulong-bulungan. May mangilan-ngila na sumang-ayon sa Kapitan, pero meron din naman na hindi kumbinsido. Hindi patas na makinig lamang tayo sa sinabi ni Aling Emang at Mang Omer. Mas mainam na magkaroon tayo ng patas sa pagsusuri. Sino ang sumasang-ayon? Sandali lang, Kapitan. Bakit ba mas marunong ka pa sa mga tunay na nakaranas? Kita mo naman ang nangyari kay Marcos. Abay, may sugat siya.
At si Angelina mismo ang gumawa niyan. Kitang-kita ng dalawa naming mga mata. Aling Eva, kahit sino'y pwedeng akusahan ng isang tao. Kahit ako, pwede kitang sabihan na aswang ka. Kahit hindi naman. Kaya nga dapat magkaroon tayo ng aktwal na pagsasatibay ng ebidensya. Kapitan! Hindi talaga tatalab ang bawang kay Angelina. Dahil ayon sa albularyo na napagtanungan namin, hindi lahat ng aswang ay tinatalaban ng bawang. Hindi lahat ng aswang takot sa bawang. Kaya paano mo makukumbinsi ang mga tao na epektibo nga yung bawang na yan? Sumang-ayod ang mga naruroon kay Aling Emma. Tila ba nang wala ng tiwala ang mga tao kay Kapitan Donnie dahil sa kakulangan nito ng aksyon sa paghahanap sa aswang. Kung ganon, Aling Eva, pwede naman tayong magtawag ng albularyo. Ipagpaliban ang pagsunog sa kanya hanggat wala pang albularyo. Bakit ba mas marunong ka pa? Wala kang ang nagawa para mahuli ang aswang. Abay, nakatunganga ka lang sa barangay. Wala kang silbing kapitan. Di ba mga kasama? Walang silbi to! Nagsigawan ang mga tao. May dalawang lalaking sapilitang hinila ang kapitan. Patawad, Angelina, pero wala na ako magagawa. Tumango na lamang si Angelina bilang pagpapasalamat. Ngayong wala ng epal na yan, simulan na natin ang pagsunog sa aswang na to! Handa na ba kayo mga kabaryo? Muling nagbulyawan ang mga tao. Kanya-kanyang sulsulan. Noong mga oras na yun, tinanggap na ni Angelina ang kanyang kapalaran. Pakiramdam niya, buong mundo ang kalaban niya. Ang tanging dasal na lamang niya, iligtas siyang muli ni Inigo. Nagsindi na ang isa pa sa mga lalaking nandoon. Nakangiti si Aling Emma at Mang Omar habang nakatingin naman sa malayo si Marcos. Ipinikit na lamang ni Angelina ang kanyang mga mata nang biglang, Ay, Diyos ko po! Aswang! bahagyang naglayuan ang mga tao. Pero nanatiling hawak ang mga armas. Pagdilat ni Angelina, nasa gilid na siya ng isang lalaking aswang. Nakakatakot ang muka, ngunit nagulat siya nang biglang wasakin ng lalaking aswang ang kawayan. Dahilan para matanggal ang pagkakatali ni Angelina. Angelina, ligtas ka na! Nagtataka si Angelina dahil kaboses ni Inigo ang aswang. Nang hinalaman ay wala siyang nagawa kundi sakyan na lamang ang mga nangyari. Agad siyang binuhat ng aswang, walang anu-anuy. Lumundang sila sa puno at kalaunan bumaba uli at tumakbo ng mabilis. Hinabol sila ng taong bayan, pero dahil sa kakaibang bilis ni Inigo, madali nilang naiwan ang mga tao. Ibinaba ni Inigo ang babae. Agad namang lumayo si Angelina sa lalaki. Sino ka? Bakit? Ako ito, si Inigo. Dahil sa liwanag ng buwan, nakita ni Angelina ang pagbabalik ng anyo ni Inigo. Pasensya na kung itinago ko ito sa'yo. Ito lang alam kong paraan para patuloy kitang maprotektahan. Aswang ka rin? Oo. At ang aswang na umatake sa inyo ay si Jamila. May gusto siya sa akin. Kaya galit siya sa'yo. Pero huwag ka mag-alala. Hindi kita pababayaan. Pero aswang ka nga? Aswang ako. Ayaw mo na ba sa akin? Mabuti kang tao. Ibig sabihin mabuti kang aswang. Hindi ako natatakot sa iyo. Pero hindi lang ako makapaniwala. Kasi bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Kung sinabi ko sa'yo kaagad, mawawalan tayo ng tsansa na maging malapit sa isa't isa. Naguguluhan ako sa mga nangyayari. Saka ka na magalit. Kapag maayos ng lahat, sa ngayon, kailangan mo makaligtas, Angelina. Anong gagawin ko?
Maniwala ka lang sa akin. Naniniwala naman ako sa'yo. Oo na, aswang ka. Ibig kong sabihin, ipagkatiwala mo lang ang sarili mo sa akin. Hindi ka mapapahamak. Inilahad ni Inigo ang kamay. Walang pagdadalawang isip na inabot naman iyon ni Angelina. Hindi mo naman ako kakainin, ano? Natawa na lamang ang lalaki. Lisanin mo na ang baryo at ang probinsyang ito. Pumunta ka sa sentro ng Visayas. Inihanda ko na ang lahat para sa'yo doon. Doon ka magsisimula ng bago mong buhay, Angelina. Pero bakit mo ito ginagawa sa akin? Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Isa lang akong tao. Walang pinipili ang pag-ibig. Angelina, ang tunay na pag-ibig, tinatanggap kung ano at kung sino ka. Ganun ang pagmamahal ko sa'yo. Handa akong gawin ang lahat para maligtas ka. Hindi ako naghihintay ng kapalit. Ang tanging kaligtasan mo lang ang hinahangad ko. Napayakap na lamang si Angelina. Nasabi niya sa kanyang sarili na sana mas maaga niyang nakilala si Inigo. Marahil siguro yun ang naging asawa niya. Kahit na asawang pa yun, aalis na sana sila nang biglang matanaw nila ang liwanag. Paparating ang mga tao. Lahat ng yun ay galit na galit. Hayo lang dalawang aswang! Patayin ang mga yan! Angelina, kailangan natin makaalis. Mabilis na binuhat ni Inigo ang babae. Tatakbo na sana sila nang matamaan si Inigo ng balaso sa balikat at hita. Wala itong nagawa kundi ibaba na lamang si Angelina. Doon, tumakbo ka sa gawing yan. Nasa dulo si Mang Fred. Tutulungan ka niya. Inigo, paano ka? Hindi kita pwedeng iwanan. Sige na, Angelina. Papalapit na sila sa atin. Dalawa tayong mapapahamak kapag hindi ka nakinig sa akin. Bilis! Aswang ako! Kaya ko ang sarili ko! Hindi ko kaya na may mawala ng dahil sa akin, Inigo. Hindi ako mawawala. Tandaan mo, ako ang superhero aswang. Hindi natuwa si Angelina sa birong yun. Kahit masakit sa kanyang kalooban, sinunod na lamang niya ang sinabi ni Inigo. Iniwan niya ang lalaking aswang. Nang makalayo na siya ng konde, nilingon niya pa si Inigo. Kita niyang inilaga ng lalaki ang mga palaso. Malapit na siyang makalabas ng kagubatan na yun nang biglang humarang sa kanya si Jamila, ang babaeng aswang na nagkakagusto kay Inigo. Namilog ang mga mata ni Angelina. Nagtindigan din ang kanyang mga balahibo. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako nagugusta ni Inigo. Sandali lang. Anong sandali lang? Mamamatay ka na ngayon! Tanga ka ba, ha? Buburahin na kita sa mundong to. Mas maganda nang mawala ka kung hindi rin naman magiging kami ni Inigo. Naglabas ng matalas na kuko ang babae. Umangil na rin ang tila sabik na lapain ang babae. Lalapit na sana ang babaeng si Jamila nang biglang dumating si Mang Fred. Walang kahirap-hirap na ibinalibag ni Mang Fred si Jamila. Ang kulit mo, Jamila! Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na may mga bagay na hindi magiging atin kahit kailan? Na kahit anong pilit mo, mabibigo ka lang sa uli. Ang kapalaran ay sadyang mapaglaro. Kailangan mong sumabay. Kung hindi mo kaya, manahimik ka na lang. Wala ka nang magagawa kung isang tao ang nais na mahalin ni Inigo. Tanggapin mo ang katotohanan na may mas nakahihigit sa'yo. At yun ay walang iba, kundi si Angelina. Bumangon si Jamila na iika-ikang tumayo. Hindi pa rin ako papayag. Kung hindi ako magiging masaya, dapat hindi rin magiging masaya ang babaeng yan! Kahit maging siraulong aswang ka pa dyan at patay mo si Angelina, hindi mo maitatanggi na naging masaya siya. Ikaw hindi! Kung mas pipiliin mong tanggapin ang katotohanan, may pagkakataon ka pang mahanap ang tunay mong kaligayahan.
Nakaramdam ng paghanga si Angelina sa mga sinabi ni Mang Fred. Nakalimutan na nga ni Angelina na isa rin balang aswang ang Manong. Pasensya ka na, Jamila. Pero sa ngayon, sa tama muna ako. Binibining Angelina, sumama ka na sa akin. Inilahad ni Manong ang kanyang mga kamay. Agad din namang sumama si Angelina. Natauhan si Jamila ng mga sandaling yun. Hinayaan na lamang nitong makaalis si Angelina. Nakaligtas si Angelina sa mga taong bayan. Pero hindi niya alam kung ano ang nangyari kay Inigo sa kagubatan. Matapos kasi nilang makaalis, dinala kaagad siya sa Visayas para doon manirahan. Makalipas ang 5 buwan, hindi pa rin nakakausad ang babae sa lahat ng nangyari. Pero kahit paano, nakatira siya sa isang tahimik na lugar at hindi na siya kailanman bumalik pa sa dati nilang baryo. Maayos ang buhay ni Angelina. Binigyan kasi siya ng yaman ni Inigo sakaling mawala ang lalaki. Habang nasa balkonahe siya noong mga gabing yun, naramdaman niyang may tao sa kanyang likuran. Nang lingunin niya iyon, nagulat na lamang siya nang makita si Inigo. Inigo! Salamat kay Jamila. Iniligtas niya ako sa mga taong bayan. Pasensya na ako ngayon lang. Inasikaso ko pa kasi ang pagpapakulong sa mga biyanan mo. At sa dati mong asawa, isinama ko rin yung taong nagtangkang sunugin ka. Walang nakakaalam na aswang ako. At nalinis ko rin ang pangalan mo. Angelina, maghahanap ako ng magaling na albularyo. Kahit gumastos ako ng malaki. Basta makabalik lang ako sa pagiging tao. Para makasama ka lang. Niyakap na lamang ni Angelina ang lalaking si Inigo. Wala na siyang pakialam kung anong uri nito. Ang mahalaga na lamang para sa babae ay ang nararamdaman niya para kay Inigo.